Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating bagong segment dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Ito pong bagong segment kong ito, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po yung tugon ko, response ko doon sa mga nagme-message sa akin, Attorney, ano bang take mo dito sa isyung ito? Attorney, ano bang take mo sa pangyayaring ito? So para isahan na lang yung pagsagot ko sa mga nagtatanong ng ganyan, ito na yung sagot ko. Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. So ang unang pag-uusapan natin, mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol sa DPWH leak. Ito mga kabunyog, lumabas itong DPWH leaks na ito sa Bilyonaryo News Channel. Dito makikita na noong 2020, ayon sa hawak ng mga dokumento ng Bilyonaryo News Channel, noong 2020, si Sara Duterte, si Pulong Duterte, kahit si Harry Roque na noon ay spokesperson, may kanya-kanya silang sinubmit sa DBM para mailagay sa NEP. Kumbaga, ang makikita talaga natin dito, itong anak ni Duterte, si Sara, si Pulong, at kahit yung kanyang presidential ay yung kanyang spokesperson na si Roque, kanya-kanyang padala, kanya-kanyang submit, wish list ang tawag doon sa DBM. Pinadala doon sa DBM para ilagay sa piniprepare na NEP. O ganun yung ginagawa nila. Kaya yung mga nagsasabi na sila Sara Duterte ay walang insertions ngayon sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Kasi syempre, hindi na nila panahon. At saka, nung panahong hindi pa sila nag-aaway ang Duterte at Marcos noong mga 2023, sa 2023 budget, maraming insertions doon. Si Sara Duterte kasi nilalambing niya lang sila Romualdez, nilalambing niya si PBBM, yun. Binigyan siya ng 2.3 billion na budget. Binigyan siya ng 500 million na confidential funds. Binigyan siya ng sa OBP yan. Mayroon pang 150 million confidential funds sa DepEd. Yun yung mga insertions ni Sara. Kaya yung mga nagsasabing si Sara Duterte ay walang insertions, ngayon na lang yan na 2024, 25, 26 dahil 2023 2024 at 2025 budget. At ngayong 26, yung budget niya talagang eksakto lang. Parang katulad lang ni Lenny. Kasi wala na siyang ano. Pero nung panahong presidente si Digong, ang dami nilang ini-insert sa NEP pa lang, ang dami na nilang sinisingit. At ito na yung na-reveal dito sa tinatawag na DPWH leaks. Dito, mayroon umanong 1 billion. Mayor pa nun si Sara Duterte 2020. Mayor siya ng Davao City, pero nagpalagay siya sa NEP ng 1 billion para sa Davao City. At yun, ayon sa Bilyonaryo News Channel, ano yun? Ano daw yun? Si Sara Duterte, mayor noon ng Davao, 16 line items. 16 line items, lahat halos ito, road projects. Sa Davao City ito. Isa lang yung hindi sa Davao, yung 15 sa Davao City. Kaya yung sinasabing hindi mahilig sila Sara Duterte sa insertion, sinong nagsabi? Ang hiling nila sa insertion, sa katunayan ito, hindi pa nga ito sa Kongreso, dun pa lang sa NEP Siyempre, presidente yung ama. Di ang lakas ng loob nilang magpadala ng kanilang wish list sa DBM noon. 1 billion kay Sara Duterte, 16 line items, lahat road projects, 15 na road projects. Lahat sa Davao City. Si Pulong naman, mayroon ding 16 line items, 764 million. At si Roque, may dalawang tig 2 million. Kay Roque yan spokesperson siya noon. Ang tawag diyan, mga insertions nila Pulong, nila Sara at saka ni
Roque nung 2020. Ang pinag-uusapan natin taong 2020, presidente niyan si Digong. Pero ito yung sinubmit sa NEP. Ito yung sinubmit sa NEP ay sa DBM para ilagay sa NEP. Pero pagdating sa Kongreso, mayroon pa ring insertion sila Pulong. Mula 2019 to 2022, ayon kay sa yumaong dating DPWH Undersecretary Cabral, kinumpirma niya yan. 51 billion ang budget ni Pulong. Kinumpirma rin niya ni Pulong Duterte. Inamin niya rin yan. Sabi ang depensa lang ni Pulong, wala namang problema doon. Lahat naman yun na-implement ng maayos. Pero kinumpirma nila na mayroon ngang ganun, 51 billion pesos. Kaya itong sinasabi dito na insertion ay na ni Pulong na sa DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel na 16 line items na worth 764 million. Kumbaga ang style ganito, ang nagpe-prepare ng budget DBM. Doon pa lang naglalagay na sila Pulong, sila Sara, sila Baste, sila Roque, naglalagay, pinapasingit na sa NEP pa lang. Pagdating sa Kamara, insertions na naman. Pagdating sa BICAM, insertions na naman. Kaya yung insertions, hindi lang naman panahon ngayon ni PBB. Panahon pa lang ng Duterte, ang dami ng insertions. Sa NEP pa lang. Lalo na sa Kongreso, lalo na sa BICAM. Yan ang malinaw. At hindi totoo na ngayon lang yan. Pinapakita dito sa in-expose ng Billionaire News Channel, panahon pa ito ni Duterte. 2020, ganyan na. Kaya yung nangyari sa panahon ni Marcos, nagtuloy-tuloy lang ang kalakaran na sinimulan sa panahon ni Duterte. Kaya lang, siyempre, sa panahon ni Marcos, lalo nung nag-away na yung Marcos at Duterte, hindi na makabilo yung mga Duterte. Hindi na sila nabibigyan ng oportunidad ng mga insertions. Yan yung sinasabi ng supporters nila, na walang insertion si Sara. Ngayon na lang yan. Pero nung panahong presidente si Digong, mayor pa nga lang siya, mayor pa lang siya niya nagpapadala na siya ng lista sa DBM. Ito yung pinatunayan dito sa tinatawag na DPWH leaks. Kaya matindi to, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi diyan na si Sara na ang iupo kasi hindi daw mahilig yan sila Duterte sa insertions. Malinis daw sila Duterte. Sino may sabi sa inyo? Ito na nga ito na lumabas, DPWH leaks. Kaya hindi talaga pwedeng ang investigasyon ng mga insertions, ang investigasyon ng mga anomalya ay 2022 lang to 2025. Hindi pwede. Kasi kahit panahon ni Duterte, yung insertions, yung mga flood control na yan, yung mga kickbacks na yan, grabe rin yan panahon ni Duterte. Kaya dapat, imbestigahan din yun. Imbestigahan. At ito nga, tama si dating Senador Sonny Trillanes, bakit kasi yung ICI, hindi iniimbestigahan si Pulong? Hindi iniimbestigahan si Bongo? Kaya nga medyo napiko na si Trillanes. Sabi ni Trillanes, pasara na lang yung ICI talaga na yan. Magsara na lang kayo. Hindi nyo iniimbestigahan si Pulong. Hindi nyo iniimbestigahan si Bongo. Anong silbi nyo? Kaya talaga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Tayo naman dito, hindi naman natin sinasabing sila Bongo lang ang imbestigahan o sila Pulong. Ang sabi natin, kahit yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM na nasasangkot sa mga anomalyang ito, imbestigahan din. Kaya nga, managot ang lahat ng sangkot. Hindi naman tayo bias. Dito lang, ang pinapakita natin, yung mga nagsasabi na walang insertion sila Sara, sila Pulong, hindi totoo yan. Ito yung pinapakita sa tinatawag na DPWH leak. Taong 2020 lang yan. 1 billion ang pinasingit ni Sara sa DBM habang ginagawa yung NEP. Mga project sa Davao City kasi mayor siya noon. Mayura siya noon. Si Pulong mayroon din 764 million. 16 din na line item projects yun. Pero yung total ni Pulong mula 2019 to 2022 ayon sa records ng DPWH, 51 billion. Yun, ganun sila. Kaya paano nyo masasabing hindi sanay ang mga Duterte sa insertions? Nagpapatawa na naman itong mga DDS. Ito, si Vilma Santos, mga kabunyog,
Eh, 'di ba kung, ano ngayon si Vilma Santos, gobernadora ng Batangas, ha? Ngayon, alam naman natin ang political dynasty ng mga Recto, oh, Santos, si Vilma Santos, Recto. Buti na nga lang hindi nanalo si Lucky Manzano. Buti na nga lang hindi nanalo si Lucky Manzano, ha? Vice Governor 'yon, saan ka nakakita? Si Vilma Santos Recto, gobernadora. Yung anak niyang si Lucky Manzano, yung anak nila, yung artista, Vice Governor. Buti na lang ang kalaban ni Lucky Manzano malakas, si dating Governor Mandanas. Ay mahal din ng mga tao si Mandanas, eh. Dati magkakakampihan, Mandanas sa Recto, ah. Pero siyempre, masyado naman kasing swapang na itong mga Recto, sila Vilma Santos at si Ralph Recto. Lahat na lang ng pwesto gustong kunin. Gobernadora si ano, si Vilma Santos. Vice Governor yung anak, si Lucky Manzano. Oh. Tapos yung isang anak nila, yung anak ni Ralph Recto at saka ni Vilma Santos, ano bang pangalan nun? Basta Recto rin yun. Congressman. O yun, nanalo yun. Congressman Recto. Anak ni Ralph Recto at saka ni Vilma Santos. Kung nanalo pa sila Lucky Manzano, di talagang matindi. Governor, Vice Governor. O ngayon, anong sinabi ni Vilma Santos? Si Congressman Eli San Fernando kasi, nagko-comment dito sa mga Recto. Oh. Kasi nga, grabe yung ginawa ni Ralph Recto. Siya yung mastermind ng transfer ng PhilHealth. 89.9 billion yung pinapatransfer niya galing PhilHealth papunta ng National Treasury. Tapos ipipinance yun dun sa mga unprogrammed appropriations ng flood control. Oh. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, kini-criticize yun ni Eli San Fernando. Tapos siyempre nadadama yung itong mga sila Vilma Santos nga. Ang dami ring mga sila Vilma Santos Recto. Oh, iyan. In-expose din yan ni Congressman Leandro Libeste, na maraming proyektong sinisingit sa itong si Garjola, taga Batangas din, CWS party list. Oh, parang ito yung nagiging sabuatan, Garjola, Recto, yun, dun sila. Ay, itong si Garjola, kontraktor, kongresistang kontraktor. Ang daming pondong binibigay dito. Malamang ito yung kausap di umano ni Ralph Recto. Sila yung nagti-team up. Kaya ngayon, ini-expose ito nila Congressman Libeste at saka ni Congressman Eli San Fernando. Galit ngayon itong si Vilma Santos. Ang sabi ni Vilma Santos, kaya daw sila binabash. Para sa kanya, bashing yung tawag doon. Para kay Vilma Santos, yung ginagawa daw nila sa kanila yan, sa mga Recto, yung ginagawa daw sa kanila, bashing. Binabash daw sila. Mga kabunyog, mga kababayan. At ngayon, dahil binabash sila, ang sabi niya ni Vilma Santos, kaya sila binabash kasi nasa taas sila. Yung mga nagbabas daw na yan, nasa baba. Wow. Yan yung sinasabi ni Vilma Santos Recto. Yang mga bashers daw na yan sa kanila, nasa baba yan. Sila daw ay nasa taas. Kaya daw yan ang babas kasi nasa taas sila eh. Wow. Ang tindi ni Vilma. Yang mga pagpupuna sa inyo, Vilma Santos Recto at kay Ralph Recto, dahil public officers kayo, public officials kayo. Anong gusto nyo, hindi kayo ipunahin kapag may nakikitang mali sa inyo? Ay di wag kayong maging public figure. Wag kayong pumasok sa politika kung ayaw nyong pinupuna kayo. Tinitingnan nyo yung ganyan na pambabas bilang paninira? Hindi. Tinitingnan nyo yan bilang pangbabas? Hindi yan pagbabas. Yan ay paghuhold sa inyo na accountable. Yung mga ginawa ni Recto bilang finance secretary, yung transfer niya yung PhilHealth funds,
Pinatransfer niya mula PhilHealth papuntang National Treasury. Dapat punahin yun. Kaya nga nakarating hanggang Korte Suprema eh. Kaya nga diniklara ng Korte Suprema ang unconstitutional. So dahil ba kini-question, pinupuna si Recto doon sa ginawa niya na yun? Yung mga buwis na ang author ay itong si Recto, si Ralph Recto, kaya ang tawag sa kanya, Vatman eh. Oh, hindi ba siya dapat punahin doon? Kapag pinupuna siya sa ganun, hindi yun pangbabash. Hindi yun paninira. Yun ay pag-hold sa kanya bilang na-accountable sa mga ginagawa niya. Ganon din sa'yo, Vilma Santos Recto. Pag-hold sa inyo yan ng accountability. Oh, bakit? Hindi ba kayo accountable sa mamamayan? Public officials kayo. Accountable kayo sa mamamayan. Huwag niyong tingtingnan yung mga puna sa inyo, yung komentaryo sa inyo bilang pangbabash. Yan ang problema eh. Tinitingnan niyo yan, bashing. Hindi bashing yan. Yan ay pamumuna sa inyo. Tapos titingnan mo, tapos sasabihin niya, nasa taas kasi kami, kayo'y nasa baba. O kayong yung mga nasa baba na yan ang nambabasa. At hindi naman to. Lahat na lang ng pwesto gusto nyong kunin ng pamilya nyo. Gobernador ka, gusto mo pa ngang maging gobernador, vice-gobernador yung anak mo. Tapos yung isang anak mo, kongresista. Tapos yung asawa mo, si Recto, dating finance secretary, tapos naging ES, executive secretary. And yet, ayaw nyong punahin kayo. Lahat na halos ng pamilya nyo pumapasok sa politika. And yet, anong gusto nyo? Panay-puri lang sa inyo? Ano na, anong klase naman yan? Ha? Anong klase naman yan? Napakalakas nyo ngayon sa administrasyon ni PBBM. Kahit na nga maraming issue kay Ralph Recto, in-appoint pa rin siyang bilang executive secretary. Little president yan. So the more na dapat siyang na maging bukas sa mga criticism sa kanya. Oh. Ayan yan, ano yan eh. Kaya lang itong si Vilma Santos, ang tingin niya diyan, kaya daw sila binabas dahil nasa taas sila. Yung mga nangbabas daw na yan, nasa baba. Wow. Bashing pala ang tingin niya doon. Hindi yun. Yan ay gawain ng mulat na mamamayan, ang pumuna sa mga opisyal ng bayan na dapat punahin. Yun, hindi bashing yun. Anyway, mga kababayan, dito tayo sa kay General Nicolas Torre. O nanumpa na si General Torre. Mga kabunyog, nanumpa na bilang officially, formally, ano na siya, General Manager ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Actually, inanunsyo na yan nakaraang mga linggo. Inanunsyo na yan. Anong comment natin diyan? Ang comment natin, hindi lang dapat GM ang pwesto diyan ni General Torre. Dapat siya ang chairman ng MMDA. Ang MMDA kasi, Metropolitan Manila Development Authority, ang pinaka-hepe niyan, ang chief niyan, ang pinaka-pinuno niyan, chairman. Ang mga naging chairman dati ng MMDA, si Binhor Abalos, di ba, panahon ni PBBM, bago tumakbo sa Senado. Hindi, kanino ba si Abalos? Bago naging DILG, naging chairman ng MMDA si Abalos, panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte si Abalos. Pagkatapos ni Abalos si Tolentino. Francis Tolentino. Kanino ba yan? Panahon ni Pinoy. Tama, panahon ni Pinoy. Anyway, medyo nalilito ako. Pero yan ang mga yan. Si Binhor Abalos, naging MMDA chairman. Si Francis Tolentino. Nung mga panahon pa ni Gloria, yung yumaong Bayani Fernando. Yan ang mga kilalang naging chairman ng MMDA. Bayani Fernando, Binhor Abalos, Francis Tolentino. Kaya, pag MMDA chairman ka, ikaw talaga ang in command. Ikaw yung hepe niyan. Ikaw yung pinakapinuno niyan. Ngayon, itong pwesto ni General Torre, hindi ito chairman eh. General Manager. GM. Pangatlo lang yan sa mga pwestong matataas na pwesto. May vice chairman pa eh. Ang trabaho ng general manager ng MMDA, siya yung nag-a-assist sa chairman.
Ang chairman ay si Attorney Artes, hindi nga yang kilala. Bakit hindi na lang kasi pinalitan si Attorney Artes ni Torre? Yun. Ha? Yun ang dapat. Talagang talagang buong-buo yung yung pag ito kasi parang nakakainsulto to kay Torre, ginawa dati kang PNP chief. Bago siya naging PNP chief, CIDG chief. Tapos PNP chief, 4-star general. Hindi naman siya lumaban sa administrasyon. Nung inalis siya bilang PNP chief, sumunod siya. Sumunod siya. Nung wala pa siyang pwesto, ano yan, naghintay lang siya, mabigyan siya ng pwesto. O ito ngayon, binigyan siya ng pwesto. General manager lang ng MMDA. Kaya nga ang kantyaw sa kanya, traffic enforcer labas niya dyan. Kasi pag general manager ka, hindi ka naman talaga yung chairman. Ikaw yung nasa operations. Ha? Dapat sa kanya chairman. So, anyway, sa isang banda rin, na kahanga-hanga rin kay Torre na hindi siya hindi siya pumili ng posisyon. Kahanga-hanga rin sa kasalo-saludo rin yan sa kanya. Pero sa kalibre ni Torre dapat pang chairman ng MMDA. O kung hindi man dapat doon siya sa ICI. Doon siya sa ICI. Si Torre. Actually, yun yung mga unang iniisip noon nung wala pang pwesto si Torre. Sabi, baka sa ICI ilagay, attorney. Sabi natin, okay yan si Torre dyan. Talagang yan, hindi mo yan. Kaya lang, linagay MMDA General Manager, masyadong mababa para sa kanya. Bagamat ang sweldo ng MMDA General Manager ay mas mataas kaysa PNP Chief. Pero hindi naman pinag-usapan dyan yung taas ng sweldo. Yung yung isture mo. Happy ka ng dapat happy siya dati siyang happy ng PNP. Napakalaking organization, tapos ngayon gagawin lang siya GM. Anyway, mukhang naman si Torre, kailangan niya na rin magkaroon ng pwesto uli para napag-uusapan siya. Kasi kung nito kasing mga nakaraang araw nung wala siyang pwesto, hindi rin talaga siya pinag-uusapan. Hindi rin siya pinag-uusapan talaga. Parang biglang nawala sa limelight si Torre, paminsan-minsan lang na pag-uusapan. Pero ngayon, kahit GM siya, general manager, uusapan siya. Bawat action niya diyan sa MMDA, pag-uusapan siya kahit hindi siya chairman. Pwedeng ganun sigurong inisip ni Torre diyan. Pero sayang nga, dapat chairman. Kasi parang katulad ni Francis Tolentino, Bayani Fernando, Benhur Abalos. Parang hindi naman commensurate ang binigay ni PBBM na pwesto kay Torre. Samantalang ang grabe ang ginawa ni Torre sa administrasyon niya. Pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Duterte. Anyway, abangan natin kung anong mangyayari kay Torre diyan. Pero yun nga, ayan, sumumpa na siya. Ibig sabihin, tinanggap niya na kung anong ibinigay sa kanya, yun ay. Ayaw niya namang makipagmatigasan sa administrasyon kaysa naman sa hindi siya bigyan ng pwesto. Pero yun nga, sayang. Mas maganda sana, chairman. O kaya, sa ICI siya. Kasi ngayon, ang hina ng ICI, sirang-sira. Pero kung doon siya linagay, biglang kahit nag-resign na yung yung mga members or commissioners ng ICI, nag-resign si Singson sa Kasipardo, pag linagay mo si Torre doon, bawi ka agad. Bawi ka agad. Di ba? Kahit nag-resign si Singson sa Kasipardo, pag linagay mo doon si Torre, biglang babawi yan. Mapapalakas uli yung ICI. Hindi na yan masasabing wala namang silbi. Kasi si Torre, linagay mo sa ICI. Di ba? Yun sana eh. Kaya lang, wala naman tayong impluensya dyan. Desisyon naman yan ng presidente. Pero yun lang. Yung ating lang masasabi. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.